Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Mantagin ninyo, yung batas na pinapatupad ninyo ay walang kapangyarihan upang litisin ng isang Pilipino. Kailangan pa ninyong itapon sa ibang bansa upang ang lumitis ay mga banyaga. Ibig sabihin, ang hirap po ng kalagayan natin sa Pilipinas. Sabi nga, magbantay tayo dahil marami ng adik sa paligid. Masakit mang isipin, dapat natin bantayan ang ating mga pintuan, dapat laging nakasara. Dapat tayong maging maliksi pag lumalabas tayo. Mantagin mo yan, nung panahon ng Pangulong Duterte, natatakot ang mga kriminal sa atin dahil meron tayong tinatawag na civilian arrest ba tawag doon? Ngayon, tayong mga hindi gumagawa ng masama, tayo ang natatakot kasi pag napagtripan ka ng mga adik, God forbid, wala naman po sanang mangyayari sa bawat isa sa atin. Kapag napagtripan ka ng mga adik at wala na sa sarili, katulad na nangyari sa Pangulong Duterte, ay napagtripan po siya ng isang adik. Hindi po ba mga ka-reaction? Kaya dito, sabi nga ng Pangulong Duterte, I will take full responsibility. Pakinggan po natin ang sinabi niya. Ito po. Sabi niya, I will take full responsibility. Ito po ang pinaka-latest na update natin na sinabi ng Pangulong Duterte sa mga kasundaluhan at mga kapulisan. Pakinggan po natin to. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa gate. Galing ako Dubai, Stockholm Airport. It's a long haul, it's a long flight. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung
Sabi po niya, so be it, ganun na ang destiny ko. Ang usapan po ngayon dito, ano ang destiny ng Pilipinas? Sinayang ba ng ating mga mamamayang Pilipino ang ginawa ng Pangulong Duterte? Sayang ba ang ginawa ng Pangulong Duterte ang ginawa niya sa atin? Hindi. Dahil nakikita po natin ngayon ang sentimiento ng ating mga mamamayan ng buong Pilipinas. Nakikita po natin na sabi nga, mas dahig pa sa martial law. Kung pag-aaralan po ninyo ang mga pangyayari, hinuli po ang Pangulong Duterte sa airport. Walang due process. Hindi dumaan sa korte, diretso po doon sa Netherlands. Walang binasa, hindi nagkaroon ng karapatan ng ating Pangulong Duterte na marinig kung ano talaga ang kanyang kaso. Ngayon, mga ka-reaction, maraming mga academic ba ang tawag doon, mga scholars, katulad ni Madam Sas. 3 po yung pinalabas ko. Kailangan po ninyong panoorin nasa mga video natin. Na, sabi po ni Madam Sas, maling-mali po ang ginawa nilang paraan ng pag-aresto. Pero, sino pa bang, ano ba magagawa natin, di ba? Sa oras na ito, nandun na siya sa Netherlands. Alam naman natin na maraming taga-ICC, mga prosecutor ng ICC, na kating-kati na may ipakita sa mundong ito ng ICC ay merong silbi. Alam po ninyo kung sino lamang ang nagbigay ng silbi sa ICC? Ang Pilipinas. Ha? Pinaka magaling, pinakatapat, hindi nagnakaw sa ating bayan, ang siya pang pinarusahan. Minsan nga, naalala ko si Jesus Christ. Di ba? Noong time na ipapako na siya sa krus, ni isa sa mga taong pinagaling niya, ni isa sa taong mga pinatawad niya, ni isa sa mga taong nakasaksi ng kanyang mga miracles, wala man lang pumagitna upang magpakamatay para sa Panginoong Yesus. Nakita po natin yan, mga ka-reaction. Wala man lang ni isang sundalo na nagwala na itinaya niya ang kanyang buhay, at hindi ko po sinasabing dapat magwawala ang mga sundalo, dapat magkakakudeta. Ini-implied ko lang po ito doon sa istorya po ni Jesus. Hindi ko po sinabing banalang Pangulong Duterte o talagang perfect siya. Naalala ko lang yung istorya. Ha? Ang mga niligtas ng Panginoong Yesus, wala man lang ni isa sa kanila na itinaya nila ang kanilang buhay, para mapigilan na may pako siya sa krus. Bigla ko po naalala ang Pangulong Duterte na ang mga sundalong dinoble niya sahod, minahal niya, ibinigay niya ang kanyang buhay, lahat-lahat, ipinakita niya ang tunay na tatay. Wala ni isa sa kanila na nagsugal ng kanilang trabaho, buhay, or di po natin sila masisi. Dahil sila po ay sumusunod sa batas. Kaya nga law enforcer sila. So ilagay po natin doon sa sitwasyon na tanggalin na po natin sa equation yung mga sundalo. Mga simpleng mamamayan. Di ba? Kasi marami ngayon na nakikita natin sa kalsada, sumisigaw, nagwawala, nagwawewelga. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil nagpapakita po kayo ng galit at pagkagalit sa hindi makatarungang pagpapadala sa ating Pangulong Duterte sa the Netherlands. Ngayon, mga ka-reaction, di ba? Ilang taon pa si Bobong Marcos? 3. Natiis natin yung 3 taon, di ba? Ngayon, may kulang-kulang 3 taon pa siyang
mag-i-stay dyan sa Malacanang. Malaking katanungan po mga ka-reaction. Dahil busog na busog nga, di umano, ang maraming matataas na mga opisyales sa ating gobyerno, busog na busog sila sa kapangyarihan, busog na busog sila sa pera at kayamanan. Kaya po, minsan, nakakalungkot na mas pinaburan pa nila ang meron namang ebidensya, ang leader na isang addict, drug user, at tignan po ninyo ang ginawa niya sa dating presidente. Di po ba? Binigay po niya sa ibang bansa. Ngayon, pinagtatawanan po tayo ng ibang bansa dahil kasarinlan na tayo ng kasarinlan. Sovereignty na tayo ng sovereignty dyan sa South China Sea na ayaw nating magpasakop. Ayaw nating mawalan ni katiting sa ating teritoryo. Pero kaya nating mawalan ng isang tao na nagbibigay ng inspirasyon sa milyong-milyong Pilipino na nagpapalakas ng loob sa milyong-milyong Pilipino. Nanginayang po tayo sa salitang pagkakaisa na kung nasunod yung pagkakaisa at hindi yung pansariling kapakanan ang inisip ng mga nasa kapangyarihan, sana po napakasaya ng Pilipinas. Mabilis umunlad ang Pilipinas. Pero ang nangyari, nagkawatak-watak, masasakit na salita ang lumalabas sa bibig ng bawat isa na tayo po ay mga kapwa Pilipino. At ito pa, nawalan na po ng kumpiyansa ang taong bayan sa kasalukuyang administrasyon. At natatakot na rin ang taong bayan sa law enforcement natin ngayon. Hindi, honest to goodness lang po tayo. Yung mga tagapagtanggol natin, tagapag-ingat natin, yung mga protektor natin, ay nagdadalawang isip na po ang taong bayan na kung bakit ang mga pulis na sinasabi nating law enforcement, alam nila ang batas ng Pilipinas, sumunod po sila sa batas ng ibang bansa upang doon litisin ng ating former president. Di po ba mga ka-reaction? Dito nagre-react lang po tayo sa mga nangyayari sa ating bayan. Hindi ko kinakaya na umiyak ako siguro mga 10 beses na o hindi ko na mabilang. Merong pagkakataon na kakaiyak ko lang, maaalala ko na naman yung mga bagay na nangiinayang tayo, mga bagay na ginawa ng Pangulong Duterte. Maiyak ka na naman. Maya-maya maiyak ka na naman. Kasi, alam po natin na siya lang talaga ang nagmahal. Hindi nagkamal ng pera, kundi diretso. Dati takot ang mga mayayaman sa kanya. Ang Philippine Airlines nga nagbayad ng napakalaki. Silusyutan. Dati takot ang mga nangaabusong mga elitista. ABS-CBN nga hindi niya pinangilagan at marami pang ibang mayayaman na nirespeto siya. Takot ang mga drug lords na nag-alisan sa bansa. Di ba mabilog? Hindi ko sinasabing drug lord ka, pero umalis ka sa bansa. Pero mga ka-reaction, nakikita po natin dito. Di ba? Shout out kay Tore. Di ba? Sana si Tore magtagumpay sa kanyang pagiging pulis. Di ba? Akala po ng mga nasa gobyerno ngayon, sila ay nananalo. Sa laro ng buhay, minsan, hindi mo kilala ang iyong kalaban. Akala mo kilala mo na ang Pangulong Duterte. Akala mo alam mo na ang endgame. Akala mo nananalo ka na. Pero kabaliktaran pala. Ikaw pala ay sumuong sa isang patibong. Yun lang, di ba? Akala ninyo nananalo na kayo dahil napadala na ninyo ang Pangulong Duterte sa the Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Akala ninyo ang taong bayan
ay natutuwa na sa inyo. Alam po ba ninyo na mga dilawan at mga pinklawan masaya ngayon? Pero isa lang ang masasabi ko sa mga taong nagsasaya sa oras na ito. Alam po ba ninyo na tayo ay sinakop ng isang banyagang bansa na sa oras na isinuko natin ng isang Pilipino sa kamay ng isang banyaga, tayo po ay hindi pa malaya. Akala lang natin malaya na tayo. Kasi po bakit? Mismo presidente natin, pinapayagan niyang isuko ang kanyang mga mamamayan sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Akala ko, nung panahon ng Pangulong Duterte, napaka-proud natin. Nakarating na ako ng Holland, nakarating na ako ng Netherlands. Alam po ba ninyo na kaya galit na galit sila sa Pangulong Duterte dyan sa ICC ay dahil legal po ang drugs dyan. Makakabili ka ng drugs dyan. Mauulihan ka ng maliit na portion ng kahit anong uri ng drugs ay legal po dyan. Di po ba? Alam po natin yan. Naglalakad ka sa Amsterdam, sa Rotterdam, at kung saan-saan pang dam na yan, maaamoy niyo po yung amoy ng mga illegal na droga. Kaya kami noon, namamasyal dyan, nag-iingat po kami baka malanghap namin yung usok ng illegal na droga ay magpapositive po kami sa drug test. Di po ba? Alam po ba ninyo na halos lahat ng membro ng ICC ay iniingatan po nila yung mga user. User, bawa nag-drugs ka. Hindi sila magde-declare ng war on drugs. Alam po ba ninyo kung anong gagawin nila? Pag drug addict ka na, gagamutin ka nila. Ire-rehab ka nila. At pag talagang hindi mo na makaya, hindi na kaya ng sistema mo na mawalan ng drugs, sila na mismo nagtuturok sa'yo ng heroin, nagbibigay sa'yo ng mga illegal drugs para lamang makalma ka. Ganyan po ang mga miyembro ng mga bansa ng ICC. Kaya nga nandyan siya sa Netherlands kasi illegal po ang drugs dyan. Alam po ba ninyo ang bansa kung saan nakakulong ngayon ang Pangulong Duterte ay illegal ang drugs? Di po ba? Kaya naman mga ka-reaction, dito makikita natin na gusto nating magwala, gusto nating magransak, gusto nating, alam niyo yun, pero dapat gagamitin natin ang ating utak. Huwag nating gagamitin ang tapang natin sa maling paraan. Huwag nating gagamitin ang tapang natin na, alam niyo, wala namang gera na hindi ka masasaktan. Wala namang gera na hindi ka malalagasan. Kaya nga mga ka-reaction, kailangan pong magkaroon ng mapayapang paghingi ng hustisya. Tanong lang, ang Supreme Court ba ay kasama na sa mga natatakot? Hindi, tanong lang. Kasi parang narinig ko hindi sila binigyan ng TRO. Anyway, excuse po, may nabasa akong artikulo na di umano yung mga judge ng Supreme Court, kung totoo man o hindi, umihingi na po ng additional security. Bakit? Dahil sa pag-iimbestiga sa bicameral committee report, wag po nating iligaw ang usapan. Kailangan pong may paliwanag nila ang bicameral committee report. Kailangan ipaliwanag nila ang ginawa nila sa PhilHealth. At dahil nako-corner na po sila, nagmadali po nilang ipinadala ang Pangulong Duterte sa ibang bansa upang mailihis ang atensyon ng mamamayang Pilipino. Okay naman, nakita naman natin kung saan siya matutulog, kung anong uri ng kulungan na meron siya, detention cell, nag-iisa lang.
Hindi katulad sa Pilipinas, marami kayo. Pero dito mga ka-reaction, makikita po natin na nililigaw po nila ang taong bayan. Dapat maging matalino po tayo. Dapat, okay lang naman na mag-rally tayo, peaceful rally. May mga kababayan tayo dyan na nakakaisip ng karahasan. Hindi po natin sila kayang sabihan, Sino ba naman tayo na sasabihan natin na huwag kayong maging marahas sa inyong gagawin? Hindi naman natin masasabihan ng bawat miyembro ng kapulisan na huwag kayong gumawa ng hindi ayon sa saligang batas. Di ba? Sino ba naman tayo? Nagre-react lang naman tayo sa paligid kung ano nangyayari sa ating bayan. May nabasa lang akong artikulo mga ka-reaction na para yata ang humingi na ng additional security ang mga taga Supreme Court. Kasi umiinit na daw po ang usapin patungkol sa bicameral committee report. Umiinit na ang usapin patungkol sa PhilHealth. Pinababalik na yung 60 billion Kaya lang, hindi na yata kayang ibalik. Di ba? Ang tanong dito mga ka-reaction, nabawasan na ba ng kapangyarihan o pangil ang Supreme Court na kapag ayaw, walang magagawa. Kapag ayaw ng pinasasagot, ay walang magagawa. Kapag ayaw umaten ni Stella Kimbo, ay walang magagawa Supreme Court. Dahil siya yung nagtapat na mayroong blanco sa bicameral committee report. Pilit po nila tayong nililihis sa katarantaduang ginawa nila sa bicameral committee report. Mga ka-reaction, mas masahol pa tayo sa diktadurya? Mas masahol pa tayo sa martial law? Dahil wala kang magagawa. Nakita po natin kay Pangulong Duterte, isang former president na yan. Pero wala pa rin nagawa ang kanyang mga lawyer. Wala pa rin nagawa. Gusto nga lang niya makita si Vice President Sara Duterte, hindi na pinapasok. Wala pong nagawa. Kaya dito mga ka-reaction, alam po ba ninyo na mga ka-reaction na sa ayaw at sa gusto natin, nababalot na po ng takot ang bawat Pilipino. Nababalot na po ng pangamba ang bawat isa sa atin. Siguro isang araw, sasabog ang karamihan na wag naman sana. Siguro isang araw, magkakaroon ng ayaw nating mangyari na wag naman sanang mangyayari. Kaya lang mga ka-reaction, sa nakikita po natin ngayong panahon ito, ay hindi na po matahimik ang bawat Pilipino. Dahil bakit? Bobong Marcos, itinapon mo ang aming Tatay Digong. Ang aming tinitingala at inspirasyon, itinapon mo. Itinapon mo sa kamay ng mga banyaga. Wala na bang saysay ang ating judicial system dito? Ikaw mismo nagsabi nun na kapag sinuko mo ang isang Pilipino, para ka na nagpasakop sa ibang bansa. Pero iba na yung tono ng pananalita mo ngayon. Itinapon mo ang aming Tatay Digong. At hindi magiging maganda ito sa kasaysayan. At hindi magiging maganda ito sa mga darating na araw. Dahil marami kang sinaktan na mga anak ni Tatay Digong. Marami kang pinaiyak. Bawat luwang tumulo sa bawat Pilipino ay pagbabayaran mo pagdating ng araw. Bawat miyembro ng pamilya na may biktima ng pinagbabawal na gamot ay sisingilin sa iyo ng bawat Pilipino. Bawat durugista na nagkaroon ng pananakit o kaso ng krimen dahil napakaluwag na ng droga ngayon, sisingilin niya ng taong bayan balang araw. At bawat pulis na namatay sa kamay ng mga durugista at mga drug lord ay sisingilin niya ng taong bayan.
Dahil isa lamang ang taong ipinaglaban niya ang mga inosente sa kamay ng mga kriminal. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan na tumulo ang luha, nawasak ang dibdib, hindi po sayang yan. Hindi po sayang ang mga luhang tumulo dahil lamang ikaw ay naging biktima rin ng administrasyong ito. Dahil mga ka-reaction, mga kapwa ko Pilipino, alam po natin na may hinagpis sa bawat isa sa atin. Alam ko po na merong pagising mo sa umaga, maiisip mo na kagad ang ating Pangulong Duterte. Kumusta na kaya siya? May gamot kaya siya? Kumain na kaya siya? Inaalagaan kaya siya? Nilalason kaya siya? Pinapahirapan kaya siya? Marami pong pumapasok sa isip natin. At alam po ba ninyo na hindi ko alam kung ang Amerika ay tutulungan tayo sa kaso ng ating Pangulong Duterte. Hindi ko alam. Hindi ko po alam yan. Dahil Amerika nga no? Di ba? Kaya dito mga ka-reaction, pakinggan po natin ang sinabi ni Bobong Marcos dito. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Di ba? Una, hindi siya nakasagot. Dahil hindi niya alam ang isasagot niya. Bakit naman? Di ba? Ulitin po natin ha. Alam po kasi niya na tayo ay nagpailalim sa kapangyarihan ng ibang lahi. Ito ay para lamang gantian ang mga taong nagsasabi na siya ay adik. Ang taong nagsabi ng hayagan na siya ay isang adik at siya ay adik. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto? Taga lang mga ka-reaction. Imaginin po ninyo ang magiging isusulat sa kasaysayan. Ang tatay niya, diktador, na isulat sa kasaysayan na nagnakaw. Marami ang mahirap ang buhay nun, panahon ng martial law. Tapos yung anak niya, pinaka-worst na naging presidente ng ating bayan. Pinaka-worst. Nakatatlong taon pa lang siya pero pinaka-worst na. Ano sasabihin natin? Magaling siya? May nagawa siya? Naging mapayapa ang ating bayan? Naging mayaman ang mga namumuno, ang mga nakapaligid sa kanya. Siyempre, nasalpakan sila ng pera sa bibig. Pero balang araw kayong lahat na ngayon ay nagpapasasa sa yaman ng bayan, na ngayon ay ginagawa niyong uto-uto ang mga Pilipino dahil sa mga ayuda-ayuda na yan. Kayong lahat ay sisingilin ng taong bayan balang araw. At itatanong nila kung nasaan ang mga pera na at kaban ng bayan. Ito po, pakinggan po natin. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil, consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. Together, then you wouldn't have expected the Marcoses to provide evidence against Duterte. Now that they're at war, we hear that Marcos is prepared to cooperate. The question then may include, or the questions then may include, whether evidence provided by the regime under Marcos will be clean evidence, or whether there's a risk of its being
tainted before it ever arrives in The Hague. And the prosecutors in The Hague, I don't know to what extent, if any, they've been in the Philippines recently, but they will no doubt now be allowed in. And if they go in, will they be able to find evidence that they're satisfied is free of any taint because of any enthusiasm by Marcos to deepen the rift between the two families? And just a final thought. Nakikita po ninyo dito. Wala pong kinalaman ng ICC dyan. Unang-una, wala nang interest ang ICC sa Pilipinas. Kasi hindi na nga member eh. Alam po ninyo kung sino may interest na ibalik ang membership ng ICC ay yung mga kaalyado ni Marcos. Kasi balita ko po,